Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Ang kapistahan ng Kristong Hari ay hudyat ng pagtatapos ng kasalukuyang taon sa kalendayong panliturhiya ng ating simbahan. Ipinahiniwatig ito na ang Panginoong Jesucristo ang naghahari sa lahat ng yugto ng ating buhay. Sa Kanya nagsisimula, nagpapatuloy, at magtatapos ang lahat ng bagay sa sanlibutan. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Mga kapatid, katapusan ng linggo ng ating pagtago ng pagdiriwang ng ating liturhiya, ang kasistahan ni Kristong Hari. At tayo ay makinig sa Kanya sapagkat ano ang paghahari na mayroon siya? Bakit kailangan maghari siya sa atin? Humingi tayo ng patawad sa mga naging pagkukulang natin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nag-asala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kapayapaan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mo ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, magmumula sa angkan-gabi ang kinikilalang Mesiyas ng sanlibutan. Si Jesus ang hinirang ng Diyos at hari ng mundo sa lahat ng panahon. Makinig po tayo sa unang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong araw ng mga iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawan ng Israel sa pagkikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan." Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at doon nagpagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Pinubusan nila ng langit si David at kinilalang hari ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sa piting ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dito umaahon ang lahat ng angkan, bibili Israel upang magsambahan. Ang hangad ng poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Sa ikalawang pagbasa, inilalarawan ni Pablo ang mga walang hanggang katangian ng Panginoong Jesus bilang pinakamamahal na anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng daigdig. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama sapagkat nihirapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamahalan ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ay una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaorganisan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. At inibig niyang ang sandaigdigan ay makapagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po ang lahat.
dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kanya kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri. Noong panahon yun, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Nila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya, sa wikang Grego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinarurusahan tulad niya, matuwid lamang na tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Mga kapatid kay Kristo sa Tagalog, tayo mga Pinoy, napakahusay at napakadali natin gumawa ng mga coined words. Katulad ng pagsasabi natin ng yung tunay at saka yung fake. Yung tunay at saka yung hindi naman tunay. Katulad ng sasabihin natin, nanay, nanay-nanayan. Pag sinabi mong nanay, yun ang nanay mo. Pag nanay-nanayan, hindi mo tunay na nanay. Diba? Nanay-nanayan lang. O kaya sabihin natin, bahay. Ang fake na ito ay bahay-bahayan. Hindi naman tunay bahay. Mayroon kang bahay-bahayan. Pag sinabi natin tao, yung fake na tao ay ano? Tao-tauhan. Ang galing natin gumawa ng mga ganon. Kaya nga, makikita na natin kaagad, ano nga ba ang tunay at saka yung hindi tunay. Katulad din ngayon sa pagninilay natin, pagnilayan natin ang ibig sabihin ng tunay na hari at saka yung hari-harian. Yun, si Kristo ba ay hari-harian o hari talaga? Tingnan natin kung bakit. Sa Ebanghelyo natin, may dalawang grupo ng tao, kaya may dalawang makita natin contrasting na attitude. Yung una ay nagsasabing sila ay hari, pero ang hinahanap sa pagiging hari ay kapangyarihan, lakas ng boses, pagmumura,
lalakasan ng boses, may kapangyarihan ako. Mumurahin na lang mga tao. May kapangyarihan daw siya. Yan. Pero kung tingnan natin, talaga ba siya ay, ano siya, hari o hari-harian? Yan, tingnan natin. Ito yung, makita natin ito sa mga sundalo. Makita natin ito sa mga namumuno sa kanila. Makita natin ito sa doon sa isang magnanakaw na pinako din sa krus sa tabi ni Jesus. Ano ang iisang sigaw nila? Kung ikaw nga ay hari, iligtas mo ang iyong sarili. Pati na kami, iligtas mo. Magpakita ka ng kapangyarihan. Kung tunay kang hari, kung hindi mo kaya magpakita ng kapangyarihan na iligtas mo sarili mo, ikaw ay hari-harihan lang. Pakita natin, ano nga ba ang tunay na hari? Mayroon lang bang malaking sandata? Kaya nga kung minsan, para matakot ng tao, labas ang baril, sabihin mo. At para ipakita mo, kung hindi maliit lang ng baril, kung hindi ipakita mo pa, malaki ang baril mo. Mayroon ka pang armalay. Matatakot lang ang tao. Sasabihin mo, ikaw, ako ang hari dito. Hari na ba siya? O hari-harian? At yan ang nakikita natin doon sa Ebanghelyo natin. Pinipilit na maging hari-harian si Jesus. Pero sino nga ba ang tunay na hari? Pakita lang natin doon sa isang magnanakaw, yung, di ba yung isa, sabi na, kung ikaw ay hari, bumaba ka dyan. Iligtas mo sarili mo, iligtas mo rin kami. Pero sabi ng isa, sabi naman na, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayo, pinarusahan tayo, may kasalanan tayo. Pero siya, walang kasalanan. Pero, hinakot siya sa krus. Kasi wala man siyang kasalanan. Alam ko siya ay tunay na hari. Bakit? Mayroon siyang paninindigan una na aminin na siya ay nagsasabi. May kapangyarihan mo. Yung ba sabihin mo, ako ay may kasalanan. Humingi ng tawad. At kung humingi ng tawad, makita niya kung sino ang nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na magkaroon ng kapangyarihan. At ang sabi niya kay Jesus na kabayubay sa krus, ang sabi niya, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Kinilala niya, siya nga ay hari. Kahit nakabayubay sa krus, kinilala niya siya ay tunay na hari. Hindi naghahari-harian, kundi tunay na hari si Kristo. So, tingnan natin, ano nga ba ang mga bagay na dapat makita natin sa tunay na hari? Ano ang mga katangian ni Jesus bilang tunay na hari? So, una, yung bang ang tunay na hari ay hindi yung inuuna ang sarili niya. Kung kayo ba ay hari, pag may panganib, unang isasalba ang sarili mo, tapos bahala na yung iba. Ikaw ba ay tunay na hari? Si Jesus, hindi niya option na yun, na hindi niya iniligtas ang sarili niya, kundi ibibigay niya kanyang sarili para maligtas ng iba. Hindi siya bumaba sa krus para iligtas sarili niya, kundi siya ay nagpakabaga. Iniligtas niya, sabi nga niya una, hindi ako naparito para paglingkuran, kundi upang maglingkod. Yan ang isang tagisag ng tunay na hari. Di ba kayo rin? Sa mga anak niyo, sa pamilya niyo, pagkain na kakainin yung pantalapa, ibibigay ko sa sana.
mauuna yung mga anak ninyo kaysa sa iyo. At sasabihin niya sa iyo, tunay na kayo ang hari. Pero kung nakukuha niyo lang sa dahas, sa taas ng boses, sasabihin ko, papaluin kita. Paghali-halian kayo. Pero alam namin na hindi kayo tunay na hari. Pero pag naglingkod kayo, inuunan niyo yung iba. Alam niyo sila, kayo ang tunay na hari. At pangalawa, yung ba, meron tayong kakayahan na tingnan ang ating tunay na sarili. Sabi nga ng isa, yung magnanakaw kami na tayo may kasalanan tayo, marapat na tayo sa usaha. Pero siya, wala. The capacity to be humble and to admit our shortcomings. Pangatlo, ang unahin ang pangangailangan ng iba kaysa ating sarili. At ang pakikisa sa ating mga nangangailangan ng tulong. Alalahanin niyo ako pagdating niyo sa iyong kaharian. At ano ang sabi niyo? Ngayon din, kasama kita. Isasama kita sa paraiso. Alam niyo, nais kong bigyan ng atensyon yung salita natin na si Jesus ang ating Redeemer. Meron po kayong mga pari na Redemptorist. Yung nasa Baclaran, halimbawa, sila ay ang mga kongregasyon ng mga Redemptorist Fathers. Sabi namin, bakit kayo Redemptorist? Bakit sinili niyo Redemptor kaysa sa Savior? Mas sikat yata yung Savior. Pero sabi explain sa akin, anong ibig sabihin ng pagiging Redeemer ng ating Panginoon? Ganito yan, sabihin nyo ganito. Meron tayong salita kasi hindi ka ugnay kay Kristo. Halimbawa, bumili ka ng Coke at binuksan mo, paglabas mo, tinignan mo yung loob ng tansan. Diba? Ano nakalagay doon? Free Coke. Libre na kagad ng Coke mo? Hindi. Saan ka pupunta? Pupunta ka sa tinatawag na Redemption Center. Diba? I-redeem mo, ibig sabihin, ipipresent mo yon at bibigyan ka ng libre Coke. Kasi niredeem mo yon. Hindi ka magbabayad. Kasi may iba nang nagbayad yun para sa iyo. Binayaran na yan ng kumpanya. Diba? Kaya na, Redemption Center, i-redeem mo, mayroon akong free Coke. Bibigyan ka ng free Coke, hindi ka magbabayad. Kasi, binayaran na yun ng kumpanya. Sabi ganon, kay Jesus, ganyan, Redeemer. Tayo ay nagkasala sa Diyos. Pinalayas tayo sa paraiso. Tayo ay nagkasala sa ating buhay. Dahil hindi natin sinunod ang mga utos sa atin ng Diyos. Kaya nga, tayo ay pinalayas sa langit. Hindi tayo makakapasok sa langit. Ngayon, dumating si Jesus. Sabi gano'n ni Jesus, ako ang magbabayad sa kanilang kasalanan. Kaya nga, pagkasama natin si Jesus, pag lumapit tayo kay Jesus, pamagitan ni Jesus, makakapasok tayo ulit sa paraiso. Makakapasok tayo ulit sa langit ng libre. Hindi na tayo kailangan magbayad pa ng mga utang natin kay Jesus sa Diyos. Bakit binayaran ni Jesus ang aming mga kasalanan? Paano nagbayad si Jesus? Nag-magic ba yan ng pera? Hindi pera ang pinambayad niya. Kung ano ang dapat natin pagbayaran, yung kamatayan natin, yung paghihirap natin, yung hindi tayo makakapasok sa langit, ginawa yan ni Jesus. At yan ay sa pamagitan
ng krus na yan. Yan ang bayad niya para makapasok tayo muli ng libre sa kalangitan sa paraiso. Ngayon, anong klase ang bayad na Jesus na ito? Una, ang pagkakapako sa krus ay karumal-dumal na parusa. Biruin mo, ikaw ay ipako sa krus, ituturing kang kriminal. At karumal-dumal kasi kung titignan mo, okay pa lang, parang okay lang yan eh, nakapako sa krus, parang nakagabitin ka lang dyan. Pero alam mo, ikaw ang magbubungat ng krus, inakabutit ka, may corona kang tinig. At higit sa lahat, alam mo, parang kung isa titignan mo, pero nakakahiya mo. Kaya lang, pinakpad lang siya ng isang tao, damit dyan. Pero ang talagang totoong pagkakapako niya sa krus, wala siyang damit. Hubot-hubad. Si Jesus nakabitingan at tinitignan ng maraming tao. Nakakahiya, diba? Pero binaan lang siya ang mamatay siya. Sinabi sa atin dito talagang yung istorya, diba? Nang sinabi niya, ako'y nauuhaw. Nagdala sila ng isang espongha. Isinausaw sa suka, tapos pinasipsip kay Jesus. Hindi nagtataka kung bakit mayroong espongha, dala-dala ang mga kawal. Talaga po may dala silang espongha. Sabi na ginagamit yung espongha, bakit dala-dala? Bawat kawal mayroon, bawat mga ibang tao mayroon sa dala-dala mga ganito. Pag naglalakad sila, anong ginagawa nila? Yun po ang ginagamit nila pasintabi na pampahin sa puwet kapag kasi sila ay tumatae. Kaya may dala silang ganoong espongha. At yun, kinuha nila, isinawsaw sa suka at pinasipsip kay Jesus. Sipsip naman sa Jesus. Diba kami may dunal? Ginawa niya yan kay Jesus. At ginawa ito ni Jesus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Siya ang ating kadabayan tayo. Redeemer natin. Kaya nga, kung titignan mo kung yung Redeemer, ano masasabi mo tayo? Siya ang hari, pero siya ay naglilingkod. Hindi siya hari-harian, kundi ang kapakanan natin ang lagi niya isinasaalang-alang. Kaya, sabi lang natin, kaya ang sabi ng isang pagnanatong nakabitin na sa krus, diba sabi, alalahanin po ninyo ako, remember me kung nasa paraiso na kayo sa iyong kaharian. Kaya din tayo kung tinatanggap namin si Jesus bilang aming hari. Sasabihin mo rin sa Kanya, Jesus, remember me pag nasa kaharian kami. Bakit? Utang na loob mo yan. Kasi pwede na tayong libre na makapasok muli sa langit ng dahil sa Kanya. Dito siya ang hari mo. Paglilingkuran mo sa Jesus kasi lahat ng nagsalanan mo, lahat ng mga bagay-bagay na dapat ay parusa sa iyo, inako niya. Sa halip na ikaw ay parusahan ng kamatayan, siya na ang gumawa at inako niya para sa atin. Diba, pag alam mo yan, ay ginawa niya ng Jesus para sa iyo. Diba sasabihin mo, luluhod ka sa harapan mo sa lamang, ikaw ngayon ang aking hari. Ikaw ngayon ang aking panglilingkuran. At yan si Jesus na aking hari. Ngayon, sabihin niyo sa akin, tunay ba na si Jesus ay hari o hari-harian naman?
Jesus ba ay tunay na hari sa ating buhay? O katang-isip lang, laro ng isip lang ba natin na siya ay hari? O tunay ba na hari? Naghahari ba siya sa inyong puso at kalooban? Na siya ay paglilingkuran natin upang tayo rin iuunahin natin ang iba kaysa sa ating sarili. Kung siya na ang hari natin, tulad na, uunahin natin yung iba, hindi yung sarili natin. Uunahin natin ang kapakanan. Priority natin yung kapakanan ng iba, hindi yung sarili natin. Bakit? Kasi tutularan natin si Jesus bilang hari natin. Kaya nga, sa araw na ito, nag-celebrate tayo ng kapakanan ng Kristong hari. Alalahanin mo, siya ang iyong Redeemer. Binayaran niya ang mga kasalanan natin kasi inuunin na tayo. Hindi yung sarili niya ang uunahin niya, kundi tayo mismo ang iniisip. Pagkat yan ang gawain ng tunay na hari. Sa inyong buhay, ano ang tawag nila sa inyo? Tunay ba kayong hari? O hari-harian lang kayo? Naghahari-harian ba kayo sa bahay? Naghahari-harian ba kayo sa mga kasama ninyo? O kayo rin ay naglilingkod, inuuna ang kapakanan ng tao? Pagkat yan ang marka ng tunay na hari. Kaya nga, sabihin natin, Panginoong Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong hari. Tumayo na tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak si Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nalaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may tatlong araw na buhay ng mga huli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang palito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Patuloy nawang pag-alabi ng Diyos Ama ang ating mga puso kung saan naghahari ang anak niyang si Kristo. Buong tiwala tayong manalangin, Panginoon, hari namin, dinggin mo kami. Panginoon, hari namin, dinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at iba pang pinuno ng simbahan, masundan nawa nila ang halimbawa ng paglilingkod ni Kristong Hari, anak ng Diyos. Manalangin tayo. Para sa ating Pangulo at iba pang mga nanunungkulan sa pamahalaan, magkaisa nawa sila sa kanilang hangarin at pagsusumikap na makamit ang kalayaan mula sa dahas, kapayapaan, kasaganaan, at maunlad na pamumuhay. Manalangin tayo. Para sa ating pamayanan, makiisa nawa tayo sa pagsulong ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, pangangalaga ng dignidad ng tao at paggalang sa kalikasan. Manalangin tayo. Para sa mga kabataan, tularan nawa nila ang mga mabuting halimbawa ng pagpapakumbaba ni Kristong Hari upang lumago sila sa kanilang buhay pananampalataya. Manalangin tayo.
sa mga kapatid nating yumao. Makapiling nawa sila ng Diyos sa kanyang kaharian at walang hanggang kaliwanagan. Lalo na ang mga kaluluwa ni na Philip James Mora, May Maria Aguentos, Alexis Cabasan, Natividad Cabasan, Anastasio Cabasan, Sr. at Junior. Manalangin tayo. Panginoon, ayaw namin hingin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati rin ang ating personal na kahilingan. Lalo na ang pasasalamat at mabilisang pagaling ni Jodeline Chabaria. Manalangin tayo. Panginoon, ayaw namin hingin mo kami. Diyos naming Ama, ipagkaloob mo nawa ang aming mga kahilingan upang masalamin sa aming pamumuhay ang iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na bubuhay at naghahari, kapiling mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapatiran at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa paghahain namin ng mga alay sa ipagkakasundo ng sangkatauhan. Inilulog namin ang iyong anak na way magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, ikaw, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang bumanaw sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansiluko. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang maglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawan. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian ng kanyang kagandahang loob at kabanalan sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na aming mahal na obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nanginglay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay at kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose at kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang luwa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat ngayon magkaisa sa panawagan sa Diyos na ating Ama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang papurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nakikisa sa piging na ito ng kordero. Panginoon, hindi na ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magtayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit, magpakailanman. Pakundangan sa karangalan, sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli po ang komunidad ng Garden of Prayer ay lubos kayong inaanyayahan sa pagdiriwang ng ika-19 na kapistahan ng Mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa na may temang Maria, huwara ng kabataan sa pagtugon ng may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Patuloy pa rin po ang ating Novena Mass hanggang sa November 26, araw po yun ng Martes. Ang novena po natin ay 4:30 ng hapon, nasusundan po ng alas 5 ng misa. Sa November 27 po, araw po ng kapistahan, araw po yun ng Miyerkules. Ang misa mayor po natin ay sa ganap na alas 8 ng umaga sa panguna po ng ating Bishop Bartolome Santos Jr. At pagkatapos po ng ating misa ng alas 8 ay mamamahagi po ang Lions Club ng libreng reading glasses po para po sa mga nagsimba ng araw na yun. At sa alas 5 ng hapon po ay meron pa rin po tayong banal na misa na susundan naman po ng prosesyon karakol. At ang ating Indayan Festival naman po ay gaganapin natin ng December 8, araw po yun ng Linggo. Kaya po patuloy pa rin po kami kumakatok sa inyong mga butiking puso, sa mga nagnanais pong maging sponsor po para sa mga pangangailangan po natin para po sa darating na misa. Muli po maraming salamat po sa inyong suporta dito po sa Garden of Prayer. Magandang gabi po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang ng banal na misa. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.